So yun mga kaasang at nag-lay na nga ng eggs yung ating female nung gabi. At ngayon magkasama pa rin sila. So yan, nag-trap job na nga siya dyan dahil nga nag-drop na siya ng eggs. So yan, may eggs na siya dyan. At sana ay mabuhay, no? Hindi natin alam kung napahiran ba yan o kung anong nangyari sa kanila dyan. Pero magkasama sila. So, may chance na mabuhay yan pero hindi natin sure talaga dahil depende pa rin sa kanila yung kung paano nila ginawa yan kagabi. At di naman natin mababantayan to. So, update ko na lang kayo guys. So yung mga kaasang, bagong araw na naman at dito na naman kung ng tambay natin dito. Tapos yung nag-iisip kami ng content. Ngayon sinasabi ko nga sa kanya, no, kung sino ang unang pumasok dito sa ating tindahan, ililibre na natin kung ano man yung bibili nyo. No? Para may witness tayo, to sinama ko itong isang tambay natin dito. Para may witness tayo kung ano yung sinabi ko kasi baka sabihin nyo nagpa-block na naman ako . Kung sino pumasok dyan, nga bibili, hindi natin sasabihin. Diba? Tapos pag magbabayad na siya, saka ako lang sasabihin na libre. Sige, hintay tayo. Hintay tayo guys, mga 2 hours pa naman ako bukas ngayon kasi tanghali, nagsasara ako. So, kung sino talagang unang pumasok dito. Alright. So yung mga kasang, no, habang nag-aantay tayo ng papasok dito sa tindahan na bibili, ayun na, may tanong siya, papaturo siya kung paano mag-breed ng molly. So naisip ko na, i-vlog na rin kung paano, o tuturuan ko siya kung paano mag-breed at bibigyan ko siya ng mga tips. Tapos, ayun, turuan ko na rin, share ko na rin sa inyo, no, kung ano yung mga alam ko kung paano mag-breed ng molly. So, ayun, unang-una, marunong ka mag-gender ng molly. Lahat to lahat. Marunong ka. Medyo. Kasi yun muna, unang-una dapat nyo malaman na pag mag-breed kayo ng molly, kailangan alam mo kung paano tumingin ng gender mo. Ngayon, yung sinasabi ko sa iyo, di ba, pinakita ko na sa inyo. Yung male na molly, meron siyang tinatawag na gonopodium. Yun yung term niya, yung gonopodium. Yung kung makikita niyo yung mga males, may parang ano siya, may parang patuloy siya na gano'n. Yung sinabi ko sa inyo, sa fin niya sa ilalim, di ba? Makikita mo yun sa mga goldfish kasi walang gano'n sa ibang ano. Pero sa mga live bearer, kagaya ng molly, guppy, swordtail, lati, yan yung mga live bearer natin. Meron silang gonopodium kung saan doon yun yung pinagtutusok nila doon sa female. Yung female natin, anal fin nila, pa-triangle lang, di ba? Tapos yung male, papatusok, diba? Yung meron siyang parang karayom. Yun yung gonopodium mo tawagin. At yun yung, yun yung tinitignan para malaman mo kung ano yung pagkakaiba ng male tsaka yung female. Tignan natin kung may bibili na kasi may tumitingin na sa labas. Tingnan mo, bibili yan. Pag pumasok yan. So yung mga kasang dito muli si Kuya, tumingin lang. So ayun na nga, no? Pag marunong ka na pag marunong ka na tingin ng ng male o female, ano nang dapat mong i-prepare o dapat mong gawin pag mag-breed ka ng molly? Malaking tank. Malaking tank, mga gano'ng malaki? 5 gallons. 5 gallons. Ayan. Pwede na yung 5 gallons. No? So pag bibreed ng molly, mas maganda talaga yung nakahiwalay yung i-breed mo. Para mas mabilis silang may breed. Ilagay mo sila doon sila lang yun nandun, walang kasamang ibang klaseng isda o walang kasamang masyadong molly, konti lang. Tapos yung yung space na paglalagay nyo hindi gaanong kalakihan. Kagaya ng 5 gallons okay na yun. Pero mga 2.5 pwede pa rin yan. Para makagalaw pa rin sila, no? Kasi mas malaki yung space, mas mahirapan silang mag-reproduce. Kaya ang talaga ang mas recommended na size ng aquarium o paglalagay nyo ng mga molly ay mas maliliit. So ayun na alam mo, paano ba dumadami yung molly? Hindi mo alam? Hindi mo pa alam. So yun, ang molly kasi yan, live bearer yan kung tawagin. Alam mo yung live bearer. Live bearer, yun yung mga isda na nanganganak. Na buhay na yung isda, hindi niya kailangan mangitlog. Kasi di ba yung makagayan mga clown, yung mga danyos, di ba, nangingitlog sila. Galing sa itlog, tsaka sila nag-iisda. Ang mga live bearer, pag nanganak yun, buhay na yung isda. Kaya yung molly mo, makikita mo na lang yung lumalang yung isda mo. Ganun. So yun yung mga yun yung mga live bearer na isda. Ilan lang yan, molly, platy, swordtail, tsaka guppy, yun lang yung mga live bearer natin. Konti lang sila na ganun kasi kadalasan ng isda ay itlog. At hindi naman sila mammals, no? Iba kasi yung mammals pa rin, kagaya ng mga shark o hindi sila classified na gano'n. So, ang tawag sa kanila yung mga live bearers. Ngayon, turuan kita kung paano makapagparami ng molly ng mas mabilis.
Kasi yung iba, sabihin na natin, no, yung Molly kasi madali lang naman talaga i-breed yan. Pagsamahin mo lang, mga anak lang ng mga anak yan at makikita mo na lang may fry. Pero yung iba kasi, hindi, nagtataka sila bakit biglang nawawala yung fry, hindi lumalaki, nauubos pa unti-unti. Ang nangyayari kasi diyan, ang Molly kasi hindi siya hindi siya kagaya ng gapi na nanganganak na marami. 'Di ba pag ang gapi ng anak isang beses lang. Tapos 10 o 20 gano'n, 'di ba? Ang Molly hindi gano'n. Pag nanganak ang Molly pa isa-isa, kunyari, ngayon makikita mo may dalawang fry, bukas may dalawa ulit, may tatlong fry. So ang ginagawa diyan para mas mapabilis talaga ang pagpaparami ng Molly. Kailangan yung fry ay yun yung kukunin mo, no? Kunyari nasa isang lalagyan yung breeder mo. At nakakita ka ng dalawang fry. Yung fry ang ililipat mo sa ibang lalagyan. Kasi pwede nilang kainin yun. At ayun, araw-araw, halos araw-araw pwede mo makikita kasi na may fry yung mga Molly mo. So ililipat mo ngayon yung mga fry, hanggang maipon yung fry. At medyo matagal kasi lumaki mga 2 months ganun para pwede mo na siya ibenta ulit. Alright? Wala akong sasabihin. Wala akong masabi. Sa pagkain naman, marunong ka na paano magpakain. Paano? Kukuha ng isang kurot. Isang kurot? Ilalagay na. So, bibigyan ko kayo ng tip, no? Ang Molly kasi medyo maliit. So, ang dapat nyo ipakain sa kanya, maliit din. Kagaya ng mga PO1, PO2. PO2 medyo malaki na. So, PO1 lang tayo. Sumamay na po to. So yun, yung PO1 o yung kahit anong powdered na feeds, maganda sa kanila yun. So kung may mga fry sila, syempre yung fry natin mas maliliit, dapat mas maliliit din yung ipakain nyo para mas mabilis silang lumaki kasi kung nakakain sila. Saka mas maganda yung high protein kagaya ng BBS, yung live BBS, yung high protein natin para mas mabilis ang paglaki talaga ng kahit anong isda naman, yun talaga yung best na pwede natin ipakain para mas mabilis lumaki yung yung mga fry. So yun nga yung Molly natin, medyo maliit. Nakakita ka na ng fry ng Molly. Nakakita na siya. Kasi yung mga tinitinda ko dito, nanganganak na lang. Nagkakaroon bigla yung lalagyan natin. So yung mga kasang, may mga iba, kung may mga tanong pa kayo, pwede kayo mag-comment. At hindi ko masagot lahat ng tanong niyo at hindi ko rin maiisip ngayon. Kung ikaw, baka may tanong pa. Kung paano mag-gender, kung ano yung dapat lalagyan. Sabi ko na naman yata natin. So yun, kung may mga tanong kayo, pwede naman kayo mag-comment, tapos sagutin natin yung tanong nyo sa comment. Tapos, ayun, wala pa rin pumapasok na bibili, no? Mga ilang minuto pa lang naman din. Dahil walang pumapasok ngayon, at medyo magiging busy rin ako. Sa kanya ko na lang ibibigay kung anong gusto mong kunin. Kahit ano. Ako bahala. Sige, kuha ka lang dyan, tapos ililibre na lang natin, no? Libre ko na. Sige, libre na lang ito. Kung anong gusto mo dyan, kung Molly, o anong makita mo dyan. Pipili na, ano? Wala walang kumagat sa challenge natin Sa'yo ko na lang ibibigay. Ito na lang yan. Ayan na lang, balloon Molly. Meron ka na yan, no? Tama-tama yan yung topic natin ngayon, no? Meron ka naman na natutuhan siguro sa mga sinabi ko. Ay, paramihin mo to pag na marami mo yan, balitaan mo ako Sige. So yun, ito napili niya yung balloon Molly na ano yun so? So yun mga kasang, kailangan natin ilipat yung goldfish na to dahil dito ko ilalagay muna yung mga breeder natin na flower horn dahil nag-eggs na nga yung ating mga breeders. At kailangan natin ihiwalay yon. So dito ko muna sila naisip ilagay sa tig 20 gallons. So ito na nga yung ating mga breeders. At kukunin ko na sila dyan at ililipat ko na sila sa dalawang 20 gallons natin dun sa loob. Dyan. So yun mga kasang, di ko na pinakita dahil medyo mahirap at mabigat sila. At ayun nga yung mga eggs natin na hintayin natin yan hanggang bukas siguro sa isang araw. Kung mag-hatch yan, mas maganda pero yun nga sinasabi ko sa inyo kanina. Hindi pa rin natin sure yan, hindi porket nag-itlog at nandun yung male, mabubuhay talaga yon. So dito ko muna sila nilagay sa 20 gallons at kasya naman sila dyan. At pwede naman din talaga sila dyan sa 20 na yan. So yun, balitaan ko na lang kayo guys kung anong mangyayari sa kanila, sa itlog nila kung mabubuhay pa. So tapusin ko muna ang video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out!